Makakausap po natin ngayon Dr. Malcolm Garma. Siya po ay Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma. Yeah, magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Tama po ba na March 2026 pa lamang ay mayroon na palang kautusan, ang DepEd na bawal magdala ng gadgets ang mga bata sa eskwelahan? Is that accurate enough? And ano po ba ang saklaw nito? Grade school lamang o pati high school? Corina, yung tinutukoy natin, yan yung DO number 6 natin, 2026, na na-issue natin mga buwan ng Marso. So hindi lang po yung pagbabawal sa paggamit ng cellphone during class hours, kasama na rin po dyan yung mga security measures or adjustment doon sa mga security measures na dapat ipatupad ng ating mga paaralan, at kasama na po dyan yung paglalagay ng mga gwardiya sa ating mga gate at yung paggamit ng metal detectors at pag-iinstala ng mga CCTV. So, yan po ay nailabas natin noong Marso para nang sa ganon magkaroon ng panahon ang ating mga eskwelahan na pagdating ho ng pasukan ay maihanda na nila ito. Gayunpaman, hindi pa ho talaga 100% Miss Corina, yung implementation natin or yung compliance. Gawa na rin po sa napakaraming eskwelahan, layo-layo yung distansya, and at the same time iba-iba ho yung kakayanan ng ating mga paaralan para tugunan yung compliance dito sa kautusan na ito. So it is up to the budget of, say, a public school kung makakapaglagay sila ng sapat na dami ng mga security guard. Ganun po ba yon? It is up to their, yes. Yes, ang nakalagay po doon sa ating kautusan ay pwedeng gamitin yung kanilang MOE, yung maintenance operational expense nila. At kasama na rin po dyan, siyempre, yung tulong ng local government unit. Gamit po yung special education fund. Kasama na ho yan doon sa mga doon sa expansion natin ng allowable expenditures natin for the special education fund. So, iyan po yung isang pwedeng pagkuhanan at paggamitan ng ating mga eskwelahan. At tinitingnan natin, Miss Corina, na para nang sa ganon, hindi rin ho mahirapan yung mga eskwelahan na may maliit lamang na pondo, na dagdagan na ho natin ito come this coming year, fiscal year, nang sa ganon hindi ho maubos yung pondo nila. Kasi minsan, kuryente, tubig pa lang ho, nauubos na talaga yung pondo. So, these are the things that we are looking into insofar as the budget is concerned, Ms. Corina. Okay, mabalik po tayo doon sa pagbabawal sa mga bata. This encompasses even high school students, private and public? Sa public po natin ito pinatutupad. However, for the private schools, we are guided by their own regulation kung ipatutupad nila to. But in fact, Ms. Corina, meron na hong mga private schools na nauna pa hong nagpatupad nitong hindi paggamit ng gadget sa kanilang mga eskwelahan. So linawin lang po natin, Ms. Corina, na hindi po yung pagdadala ang pinagbabawal, kundi yung paggamit tuwing oras ng klase. Maliban na lang kung talagang kailangan gamitin, meron hong mga pagkakataon na pinapayagan ang paggamit, lalo na kung may kaugnayan sa kanilang mga aralin o leksyon. At kung meron pong emergency na kailangan pong gamitin ang cellphone. I see. Well, tayo po, tayo'y lumaki, nag-aral, nakatapos ng wala naman pong cellphone ng mga panahon na iyon. May balak po ba ang DepEd na balikan muli itong kautusang ito para masaklaw na rin ang lahat ng mga bata sa lahat ng eskwelahan, dahil wala naman pong pagkakaiba, yung private, public, pareho pong mga bata, lahat yan. Tungkol po sa pagdadala ng gadget. Kasi kung hindi naman nila magagamit, bakit kailangan pang dalhin? Are you open to revisiting the regulation? Ms. Corina, well, hindi lang po yung revisiting nung pagdadala, but kung ano po yung laman nung cellphone, yan po yung naging usapan, kanina hong umaga hanggang tanghali. Nagkaroon po ng committee hearing ang committee ni Senator Risa
Ontiveros, at yan po yung isang tinitignan natin na hindi lamang ho yung gadget or yung pagdadala ng cellphone, kundi yung laman mismo ng gadget natin, na gadget nila. Ayun, okay. So, last question po yung tungkol po sa guidance counselor ratio. 14,300 students per one guidance counselor. Ito po ba sa palagay ninyo ay dapat ding tugunan ng DepEd? Yes, Miss Corina, no, recognize natin yung pangangailangan talaga ng guidance counselors. Doon po sa ating allotted items for guidance counselor, mahigit kumulang nasa 1,800 po yan. Unfortunately, Miss Corina, ang na-hired pa lang natin dyan is around 1,000 plus. Unang-una, kulang po talaga yung supply ng mga full-fledged or licensed guidance counselors natin. So ang ginawa po natin, Miss Corina, sa halip na full-fledged guidance counselor, ang tawag po natin dyan scrap and build, gagamitin natin yung pondo na nakalaan para sa pag-hire ng mga guidance counselor upang makapag-hire nung tinatawag naman po nating school counselor associates. So nasa ganon, mas marami ho ang mai-hire natin. At kung di ho ako nagkakamali, nakaplano po tayo para mag-hire ng around 15,000, no? School counselor associates. Kulang na kulang pa yan, Miss Corina, but inuunti-unti natin at inuuna natin yung mga eskwelahan na kung saan ay marami na tayong naitatalang mga ganitong datos o kaya impormasyon. Okay, maraming pong salamat sa inyong oras. Sa wakas, ano po, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.